good morning mga ka-farmland. Nandito po ako sa property located po dito sa Fami Laguna. So ito po ay sa barangay Kataypuanan, Fami Laguna po. Yan, kung makikita nyo, yan po ay may river. Kita nyo naman, di ba? Yan po yung agos at yung tunog po. Malakas po yung music galing po sa agos ng tubig. Yan lang po yung pinakita ko muna sa inyo. Ito po ay along Barangay Road. Yan ng property. May flat and slope ang property pero mas lamang po ang pagka-slope nung area. Kasi nandito na po tayo sa bulbundukin ng Fami Laguna. So ito po ay pataas din, walang baha, pero syempre understood na po natin na pag nabagyo, lalaki po yung tubig dyan sa ilog. Ayan. Ang property po ay 2 lote. So ayan po yung kalsada. Kaya po naging 2 lote mga ka-farmland kasi po dapat po mabili po ng sabay. Kasi itong isang property, yan, yung kabila po nung ilog ay wala pong kalsada. Kumbaga, property number 1, ito po yung property number 2. So, nandito po naka-include sa property number 2 yung pong kalsada. Ayan. Kaya ang pakiusap po ng may-ari ng lupa is parehas po bilihin. Maliban na lang po kung ang makakabili nitong isang property number 2, ito pong along Barangay Road, ay papayag na magbenta ng magiging right of way ng property number 1, which is yun nga pong nasa kabila po ng ilog. So ayan po yung kalsada, yan po ay included dito sa isa pong property. Tapos pataas po yan. Ayan po, hanggang dyan po sa Maynara. So, ang property po ay bali 4 hectares. Kada titulo po ay tig 2 hektarya. Ito po ay may source po ng tubig, ayan nga po, at may linya po ng kuryente. Ayan po yung linya ng kuryente. So, ayan po yung kalsada. Sa ngayon po, sa kasalukuyan po, meron pong signal ang cellphone smart provider po. Yun nga lang po ay mahina pa sa ngayon. Na pabugso-bugso, nawawalan, babalik, ganun po yung signal. Pero ayan po yung linya ng kuryente. At ang pinaka-source po ng tubig, meron po dito. Yan po ay pa-slope din po yung pinaka-property. Ito pong property ay simula dito, papunta po doon sa may nakaparadang tricycle. Ayan mga ka-farmland, ito, yan, kasama pa po yan sa property. Yan. Yung pong may tricycle na yon, hanggang dun po yung property. Estimated po na frontage po nito sa pinakakalsada po ay around 100 meters frontage. So, ang nakakasakop po nitong kalsada ay ito pong property number 1. Ito yung tabi ng kalsada. Hanggang dyan po siya sa may ilog. So, boundary po ng 2 property, yaang pong ilog. So, tara, pasukin po natin yung sa may pinaka
property para makita nyo po. Basta ito nga lang po mga ka-farmland ay pa-slope. Kasi nandito po tayo sa gilid or bulubundukin po ng Fami Laguna. Ito po ay located dito sa Fami Laguna. At ang layo po nito sa pinaka main road or highway, estimated po malayo talaga, 15 to 20 minutes. And then from doon naman po sa pinaka crossing ng Fami Laguna dito sa highway going to Pakil, Pangil, at ang pa Santa Maria, Rizal ay nasa estimated po mga 30 minutes po na drive. So ito po ay nandito na po sa bulubundukin po ng Fami. Ayan, meron po yang malinis na area dyan sa property. Meron po mga niyog, meron din mga saging, at saka langka. So, ayan, may mga tanim po na kamoteng kahoy. Mamaya natin pupuntahan yung tabing ilog. Ayan, sa part na yan po, mahawan po yung pinaka-property kasi po meron pong naglilinis niyang isa. Expected nga lang po, talagang pa-slow po yung property. Pero pwede naman pong gawaan ng paraan para po makaakyat or mag-develop po ng isa sa halimbawa po ay camping site, Airbnb, staycation, at ito po kasi yung mga hinahanap po ng mga gusto mag-camping, yun pong may malapit sa ilog kasi maganda po magtampisaw. Ito po ay ideal po for camping site, resort. Kasi i-develop lang po yung pinaka ilog, gawan lang po, ayusin, linisin, magandang swimming pool na po yan. Ayan, dito sa part na ito, sa kabila ng property mga ka-farmland, ay meron din mga tanim na prutas, tsaka po ng mga punong kahoy. So, ito po yung flat. Ito po yung magandang i-develop as gawing dyan yung mga cottages. Ito po yung patag na portion ng property. Sa mga naghahanap po ng murang presyo, titulado, may kalsada, may linya ng kuryente. Ito po isa na po sa swak na hinahanap nyo. So maganda pong i-develop po na camping site, and then dyan po kahit pataas po yan or slope yung area, yung property, maganda po yung gawaan ng mga bakasyunan. So yung mga rooms po, kagaya po ng mga Airbnb. Ayan, may pwede po akong ipakita sa inyo dito na maganda pong ilog. Ayan. May source po ng tubig. Hanggang dyan po yung property sa malinis na yan. Meron na pong resort dito. May signal. Ayan o. Nakaka-receive po ako ng messages sa messenger. So may signal dito sa area dito. Yan po ay resort na din. So ayan po yung pinakabahay ng nag-aalaga o yung nagtatabas-tabas dito sa property. Ito po ay kalapit po ng resort din. May dinevelop na po na resort dito sa may property. Ayan, kami po ay bababa, papunta po doon sa may pinaka ilog. Saan ang daan? Kagaya po, ayan po, may katabi na po itong resort. Dinevelop nila, galing lang din po dun sa ilog yung kanilang ginawang swimming pool. Pero depende po sa magpapa-construct kung gusto po nilang tayuan din ng swimming pool or dito lang po sa ilog ang ide-develop nila.
So, papunta na po ako sa may area ng ilog. Ayan, mga ka-farmland, ito na po yung pinaka malapit po sa ilog. So, ayan. Yan pong sa kabilang yan, ayan po yung resort. Yan. So, dinevelop lang din po nila. At ayan po yung ilog. Ito po hanggang dun po sa papunta sa paibaba doon ay flat po yung property. Ito po ay yung unang property na tabi po ng kalsada. Ayan, may mga fruit bearing, tinaniman po nung nagbabantay dito ng mga gulay, ng papaya. Ayan, may mga guyabano po, tapos may mga puno din siya. Tapos ayan lang po yung kalsada. Kaya po sinasabi ko, best po gawing camping site o resort po itong sa may ilog. Yung pong isang property number 2 naman is tawid po nung pinakailog. So, kaya po talaga nire-request po kung maaari po ay same lang po yung bibili kasi wala pong dadaanan itong property na makaliban po ng ilog. Ayan, ang tanging maririnig yung huni dito ay huni ng mga ibon at yung pong lagaslas po ng tubig. So, ayan, yung area na pataas niyan, kasama pa po yan sa property, doon po sa isang titulo na 2 hektarya din po. Inuulit ko mga farmland, ito po ay 2 titulo, parehas pong 2 hektarya. Ang pinagkaiba lang po ay ang isa pong lote ay tabi ng kalsada. At yung pong isa, ang boundary po nila ay yung ilog, makatawid po ng ilog. Kaya po ang pakiusap po ng may-ari ng lupa, hanggat maaari, ay parehas pong bilhin. Kasi wala pong dadaanan yung isang property na makaliban ng ilog. Maliban na lang kung ang makakabili po nitong bungad na property, magbebenta po siya or mag-giveaway po siya. Ayan po ang linya ng kuryente. May linya po ng tubig. Sa ngayon po, tinataniman po nila ito pansamantala. Gulay at prutas. Ayan po ang mga guyabano. Yan, kalsada na po yan. Ang linis ng tubig. Ayun nga yung kabilang resort. Ayun nga, ito po yung pinakapatag na area. So, tinaniman po ito ng mga nung naglilinis dito ng gulay, kamatis. Ang taba ng lupa, talagang... Ang ganda po kasi ng lupa, mataba po. Ito po yung sinasabi ko na pwede po nila i-develop as pinaka-swimming pool. Pwede pong gawing overflow. So, yung iba po kasi, kung mapapansin nyo, madami po dyan sa Rizal. Dinedevelop po nila ng mga camping site sa mga tabi ng ilog. Ayan po, oh. Maliit lang siya na ilog. Oh, pwede yung pwede yung gawain. Kagaya mga nadaanan natin na nag-overflow. Kabilaan po. Ayan, ito po kasi ay kabilaan. So, ayan po yung another na isang titulo na 2 hectares din po.
Na yun nga po yung nagre-request kung maaari po isahang bilihan na. Ito po yung patag na area. Ayan, madaming puno. So maganda po dito po itayo yung mga cottage or yung camping ground. Lalayo lang sa ilog. Ayan o. Ang ginagawa lang po ng mga ng mga nagsuswimming dito, ayan po, sinasalaan nila. Inarrange lang po nila yung mga bato para po medyo lumalim. Ay, ang daming hipon. Oo, may mga hipon oh. Tabi-tabi po. Anday, may mga hipon. Hindi ko lang sure kung kita nyo kasi gawa nung sinag ng araw. Lilipan ako doon sa kanila, sabi. Ayan si Mr. Ka-Farmland, nandiyan na po sa kabila ng property. Ayan o, ang daming hipon. Aray, malanggam lang, saglit lang. Ayan po, ang lalaki po ng bato. So, kung ide-develop po ito as resort, yan, ihahanay lang po yung mga bato dyan. Nakikita naman natin dun sa mga vlogger na gala. Yung mga pinupuntahan nila ng mga resort. Ang ganda po ng pagkaka-arrange. So, kanya-kanya lang pong ayos yun. Napaka-presko, napaka-ginhawa dito sa property. Tsaka sobrang tahimik. Ang kagandahan, may kalsada, tabing kalsada mga ka-farmland. At ang presyo po nito ay 250 pesos per square meter. Yun po, negotiable pa po yun mga ka-farmland. Yung mga client ko na naghahanap po ng para sa camping site nila. Ito, isa na po ito sa maganda kong mai-offer sa inyo. Ayan. Etong area na ito, may kasukalan nga lang mga ka-farmland. Kasi po, wala naman po nagme-maintain. Yung kabilang area po, meron po nagtatanim doon. Pero dito, wala na. Madali lang ito. Pag tabas-tabas lang, tatabasan lang, madali na po yan. Ang kagandahan po kasi, ayan lang yung kalsada. Ayan ang linya ng kuryente. May signal din po ang cellphone. Tsaka po ang internet meron din. Doon lang po pala sa pinuntahan ko sa kabila, yun lang po mahina po doon sa part na yun. Pero pagdating po dito sa baba, ayun, may nakapag-message na po kay Ka-Farmland. Yan o, patag po dito. Ayan yung aking tour guide, na ando na po siya sa gitna ng ilog. So ayan, ito na po yung part dito sa kabila, dito sa kabilang ibaba ng property. Mabato. Yan, yung iba po, ang ginagawa po nila talaga, yan mismo mga bato na yan, ini-arrange lang po nila. So, pinapaayos nila para po lumalim at malagyan po ng pinakasala or harang para po ang tubig ay maipon. Yan. Maganda po itong malinis. Ito po ay yung boundary po ng property. So, yung isa pong 2 hectares kasi ay ayan na po yun. Madami din pong fruit bearing, may lansones po, may mangga, may niyog, kaimito, langka. Madaming tanim yung property, pataas po yan, may mga saging. Pa-slope nga lang po ang property.
Pero hindi naman siya ganung kabangin. Ayan, patag po dyan. Dito laang po yung medyo dumahilig. Nandun po yung pinaka boundaryhan ng property. Yung Maynara. Papunta po doon. Estimated po ang frontage po nito sa kalsada ay nasa more or less 100 meters. Ito po ay dalawang lote, dalawang titulo. Ang isang titulo po ay ito. Yan. Tabi-tabi po. Yan po isang titulo. Ang ganda din po dyan mga ka-farmland kasi ang daming tanim na fruit bearing. Titingnan namin kung makakapunta kami sa kabila. Ayan po oh. Kung makikita nyo, ang ganda. Lakas ng agos. Ayan po yung isang property. Yung isang titulo na 2 hektarya din. Meron na po itong mga kawayan. So no need na pong bumili para po mag-construct ng kubo or gawing cottage. Ang daming tanim Ayan mga farmland, kami po ay tatawid papunta dun sa kabilang property para maipakita ko sa inyo. Tanggalan kami ng sapatos. Ayan, natawid na po ako. Dahan-dahan lang. Gondo. Oops, nakatawid na ako mga ka-farmland. Papunta po sa kabila ng property. Yeah. Ayan po, nandun po yung kalsada. Ayan mga ka-farmland, nandito kami sa loob ng property na kabila, tawid ilog. So madami po itong prutas. Madaming niyog, madami pong tanim. May mga mahogany, may kawayan. Pa-slope nga lang po ang area pero maganda naman siyang i-develop. Tsaka po yung pong presyo nito ay affordable. 250 pesos per square meter, negotiable pa po sa may-ari. Daming ang kakao. Tsaka yung kaimito, nasayang lang oh. Ayan, nandun po yung pinakakalsada sa kabila. Ayan po yung ilog. So, pa-slow po yung property pero kaya naman pong akyatin. Ayan, ang dami pong kaimito. Nasayang lang sa mga lansones, mangga. Ayan o, mga langka. Ang layo po nito sa pinaka town proper po ng Fami. Estimated lang naman po yon. Nasa 30 minutes po. Tapos sa pinaka main road highway po ay mga 20 minutes. Ang Fami po ay isa na din po sa nade-develop kasi sa ngayon nga po meron na po siya sa crossing na Jollibee at McDo. Tabi-tabi po. Ayan po yung ilog. Doon kami tumawid. Ayan mga farmland, napaka-presko po. Malamig ang klima dito sa Laguna.
Ito po ay may income, gwapo ng mga niyog. Medyo may kasukalan lang kaya hindi po ako makaakyat doon sa pinakataas doon. Pero inuulit ko, ito po ay dalawang lote. Lote number 1, lote number 2. Ito po. Yung pong lote number 1, meron po yung kalsada. Tas ang lote number 2 po ay tawid po ng ilog. Kaya ang pakiusap nga po ng may-ari ng lupa ay parehas pong bilhin o isahang bilihan. 2 hektarya po parehas ang sukat at 250 pesos per square meter. Ito po ay located dito sa Barangay Kataypuanan ng Fami, Laguna. Best po ito gawing camping site resort kagaya nga po ng kalapit nitong property. May operational resort po doon. So ang tao po, depende po yan kung saan affordable na mababa. Affordable na maganda ang location. So bababa na kami, babalik na po ako dun sa may ilog. Tingnan ko parang wala yata akong dadaanan dito. Babalik na lang ako doon sa dinaanan ko kanina. Ayan po mga kawayan. Tsaka po ang mga saging at niyog. Langka, kakao. Yan po ay sako po yan ng property. Yan, bababa na po kami mga ka-farmland doon sa ilog. Ganda, ganda po nitong i-develop. May mga fruit bearing na po. Pababa na po ako ng property number 2. Yan, mabato po dito sa lupa, mga ka-farmland. At malanggam din. Yan. Diyan na kami dadaan sa kabila. Yan, maghuhugas muna ako. Daming hipon. Ayan po. Ayan, mga ka-farmland, ito ay pagbibidyo na may kasama na pong pagtatampisaw. Naglalakad na po ako dito sa may ilog. Pabalik na po ako doon sa kung saan ko iniwanan yung aking sapatos. Ayan, nabasa na si ka-farmland. Yeah. Ayan.
Ayan, maghuhugas muna ako. At nabasa na nga ang pants. So, paano mga ka-farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Maraming salamat po sa aking subscribers, followers, and viewers. God bless us all. Have a good day po mga ka-farmland. Bye-bye.